mausok-usok na naman ang ating kalangitan. Meron na namang wildfire siguro na nagaganap ngayon, no? Tapos, Hindi pa rin tapos, guys, kasi naging better na to previously, tapos ito, yung air quality affected na naman ngayon. So ayan guys, it's us again, Alwin and Emma, and Yes, dito sir. sa likod si Mami and si Zion. So long weekend nga pala ngayon sa amin dito sa Alberta. ako hindi ko nararamdaman ng Holiday kasi dito sa Monday. Kaya ngayon ay yan, susulitin natin ang long weekend. Babalikan natin yung isa sa mga places na napuntahan natin kasi doon nagkayayaan ang mga ka-work ni Alwin. Yeah, together with the families, no? So, parang 2 weeks ago pa sila nagpaplano dyan, nag-a-assign ng mga pagkain na dadalhin. Contribution, ano pa na? Ano ba ang aabangan natin? Kambing! Wow! May kambing pala dito. Parang Kambing. iniisip ko, uy, saan kumuha ng kambing? Ay, binibilan dito. Binibilan. Asian ba? Hindi. Puti daw yun. Puti, 'di ba? So excited na kami, and bilang mahaba pa yung biyahe, no. So we still have 1 hour to go to yan Forget Me Not Pond. Ay naisipan nga natin magkwentuhan muna dahil nga sa haba ng biyahe, no. So dumaan na rin kami kanina sa Costco para magpagas. Grabe yung presyo na naman ng gasolina dito. So Costco price na yun na nasa 162, no. Paano pa yung sa hindi Costco? Kasi kapag member ka, syempre discounted yun. Last week, nagpagas ako 151. So dahil nga nagkaroon na naman ng, alam niyo na, Announcement, like Trump, trigger na naman ng giyera, ay syempre nagre-react yung presyo ng krudo, ng oil, 'di ba, sa market. Kaya ngayon ang kawawa ay ang mga consumers kasi biglang taas na naman, hindi na naka-recover ha, and hindi ko alam bakit dito sa Alberta na oil and gas province ay hindi kami maka-recover din. Kasi nung naging better na din for the past couple of weeks yung talks ng US and other countries, hindi masyadong bumababa yung presyo ng gasolina. So, tas ngayon na hindi na naman okay, biglang taas naman. So, mas mabilis sa pagtaas pero napakabagal pag sa baba. So, anyways, yun talaga. Ngayon pa naman tayo yung maraming travel, no? Kaya, yung pagas natin sobrang, talaga, mahal. And then, bago rin pala kami magbiyahe ngayon ay nagbayad na kami sa online ng Kananaskis Pass. Yan kasi kapag pupunta ka sa mga national parks dito, kunwari sa Banff, Jasper, and then dito nga sa Kananaskis, meron ditong parang toll. So at least dito, binabayaran na siya online. Yan, kasi papasok ka nga sa conservation park nila. So, $15 lang naman yon. At least, diba, smooth na yung travel mo. Hindi na kami kailangan pumunta sa information center nila. Pwede ka rin kasi magbayad sa information center nila, pero magdi-detour ka ng bahagya lang naman. So, minabuti na namin na online. Kasi the moment na hindi ka magbayad and syempre mahuli ka, parang siguro may nagbabaril ba, ini-scan yung plate. Kung hindi ka naka-register for that day, mape-penalty ka. So yan, syempre yung mga kailangan gawin. And tumaan na rin kami sa Dollarama kanina kasi binilan lang namin ng some toys si Zion para hindi mainip sa ating trip today. Yan, syempre mag-play siya sa Forget Me Not Pond. pero siguro sa next vlog na lang namin yung dun sa mga co-work ko. Yes, yung full video ng ating gala. Yan, kasi ngayon is kwentuhan lamang habang tayo ay nagbabiyahe. So yan, naisipan nga namin itong yan i-share. Kasi yan, I think ang tagal na rin nating hindi nakaka-touch ng ganitong topic, no? Kasi recently, kaliwat kanan yung news talaga ng pagrarally ng mga international students. Hindi naman lahat ng lahi, no? So there are some like group or certain group of individuals or students na nagrarally dahil hindi sila inaprubahan or inallow na
bigyan ng PGWP or Post-Graduation Permit pagkatapos nilang mag-aral dito sa Canada. And yun, kinakalampag nila yung gobyerno na sana daw ay bigyan sila ng like authorized stay pa dito and somehow ba PR. Yan, kaya nagiging controversial ito. So on their side, sinasabi nila na nag-spend na sila ng maraming pera dito. Bilang ang international students sa Canada, napakamahal ng tuition. So compared sa domestic students or yung local rate, times 3 to times 4 yung tuition ng international students. So bigyan ko kayo ng example. Kunwari nasa $5,000 per sem yung tuition for this certain program for the locals. Pag sa international student, ang rate nila ay 15,000 to 20,000. So ganun kalaki. So itong mga international students na to na nagrarally, nagbayad na sila ng kanilang tuition, nakatapos na sila, kaya lang na-refuse sila when they applied for PGWP or Post-Graduation Work Permit. So dito kasi sa Canada, meron kang opportunity to apply for a work permit or yung PGWP kung tawagin after you graduate. Yan, 'di ba? Kapag nakapag-take ka ng program dito na qualified and yung school mo ay isang designated learning institution. So ibig sabihin dapat hindi sa mga basta-bastang school or private school na hindi na i-recognize ng Canada. Kaya lang ang naging problema dito ayon nga sa news ay itong grupo ng students na to nag-aral sa school na hindi designated learning institution. So hindi siya nare-recognize ng Canada na valid makapag-apply yung mga students for PGWP. Yun yung problema. So kahit na nag-aral ka dito sa Canada, which is totoo naman, meron kang proof, kaya lang kung hindi nakapag-comply sa requirement na DLI designated yung iyong school, marereject at marereject talaga ang iyong PGWP application. So syempre sila, siguro later na nila nalaman, Siguro hindi sila mga nakapag-research before. or umasa sila sa agent Oo. or consultant or na nag-promise sa kanila na i-take lang nila itong program na to, mag-aral lang sila as international student, ay guaranteed na ang pagiging PR nila later on dito sa Canada. So doon talaga magkakaloko-loko ang iyong plano or iyong dreams dito sa Canada kasi somehow binigyan ka ng false like promise ng isang tao na pinagkatiwalaan mo ng pera, ng documents mo, and syempre in-uproot mo yung life mo sa bansa kung saan ka nang galing on the belief na yan, you'll have greener pastures here and you'll reach or achieve permanent residency. So dito naman guys sa Canada, walang guaranteed na PR, no? So dapat tayo, kahit meron tayong consultant or agent or kung sino man na pinag-inquiran, we will have to do our own due diligence. So ito, nakakaawa lang yung sa news kasi nag-hunger strike na daw sila guys. So hindi na sila kumakain, nag-i-stay sila doon ng maghapon, magdamag, just to show that they are angry sa nangyayari and frustrated, and they're requesting the government to reconsider the refusal sa kanilang application. So tingin nyo ba magiging effective ang ginagawa nilang hunger strike? I believe yung news, meron din dito guys na group of students na nag-hunger strike dito sa Calgary. So sabi ko nga, nasan ba tong nasa downtown yata or nasa northeast banda. Pero when I saw the photos, kasi may mga news articles na rin na nag-post about this pag-rally or hunger strike ng mga international students na to. Fortunately, wala dun yung mga kababayan nating Pinoy, no? So meron din kami kakilala na nare-refuse ng PGWP o kaya nare-refuse yung kanilang SOWP, yung Spousal Open Work Permit, or na-expire na ng PGWP
tahimik lang sila na bumabalik na sa Pilipinas. So wala pa akong masyadong nakikita na kababayan nating Pinoy na nagrarally sa mga kanto-kanto or streets to show the government na hindi sila natutuwa sa naging desisyon sa kanilang mga applications. So yun naman yung nakakatuwa no, sa ating mga kababayang Pilipino na kung tayo naman yung nare-refuse no, and ginawa na natin lahat ng kaya nating gawin sa ating power, yan, tinatanggap na natin yon and tayo na yung umuuwi sa ating bansa. So hindi na natin kinakalampag pa yung gobyerno dito na bigyan tayo ng permit, bigyan tayo ng permanent residency kung hindi talaga naaayon, no? So aside sa mga international students na nagrarally, meron pa ring news pala nabasa ko. Ito naman, temporary foreign workers sa Manitoba. Yan. So, another province din yan sa Canada, and yung news nga na there's a lot of temporary foreign workers sa Manitoba na nagpoprotesta din and nagrarally dahil hindi na na-extend ang kanilang work permit. So again, no, ang dami talagang na-expire na ng permit, ang daming applications na nare-refuse. So may mga grupo-grupo talaga na they find it unjust or unfair. Kaya yun, nagre-resolve sila sa pagpoprotesta or rally with the hope na mapansin sila ng government or ng IRCC at ma-reconsider ang kanilang application. But what do you think, guys? Yung mga ganyung protesta, yan, mag-work kaya yun? Kasi I think nangyari na yan din before. Yung bago pa yung mga changes, syempre ang dami talagang changes nung nakaraan, drastic yon, and syempre may mga nag-react na grupo negatively on that one. So nauna na yung mga pagpoprotesta, I think lalo na sa Ontario. So ngayon, nauulit na naman siya. Ang daming against sa mga desisyon na nakukuha nila. But kapag hindi nila tinanggap yung ganong desisyon, iniisip ko, kung wala na silang valid permit, no, ano kaya yun? Uuwi ba sila or they will just stay here na undocumented or without proper papers? Hindi sila mag-follow naman sa conditions and i-choose nila na magstay dito sa Canada even if mag-lapse na ang kanilang permit, then red flag yon later on kung balakin pa nila na mag-apply for PR. So ang mapapayo natin ay yun nga, kung nagawa naman natin lahat-lahat na all the legal means, ay syempre yan ipagpasa Diyos natin kasi maybe that's not the will of God for us. Kasi kung will ni Lord yon para sa atin, gagawa din siya ng like somehow way for us, no? So wag natin ipilit or wag nating gawin yung mga illegal na bagay like illegal stay, like even yung mga illegal applications. Yung iba kasi yan, may nababasa din tayo or naririnig na gumagawa ng dummy work permit applications para magkaroon sila ng implied status and yan, matuloy-tuloy ang kanilang stay dito somehow kahit na wala ng valid basis yung kanilang application. So yun guys, no, unfortunately, lalo na sa panahon ngayon, no, 2026, ang dami na rin kasing pa-expire na work permit within this year. Kaya marami rin talaga ang nagpo-protesta. So, what do you think, guys? So, ano yung mako-comment or opinion nyo sa mga nababalitaan yung international students or temporary foreign workers na nagrarally or yung iba pa nga ay nag-hunger strike? Pero kasi baby, ang problema kasi, yung school kasi 'di ba parang hindi nga registered na ano, 'di ba? So, doon pa lang mali na agad eh. Yes. Diba? So kung nag-comply lang din sana, 'di ba? Mas feel ko mas papakinggan sila or may valid basis sila na magpa-reconsider. So right mo naman 'yan eh. In every application na ma-refuse, pwede kang magpa-reconsider, magpa-review ulit kasi
may chance din naman na yung mga officers na nagre-review nagkakamali. Ayan, and then kapag ganun na nakita nga during the review na yung officer, yung IRCC officer, yung mali sa pagde-decide or pagre-reviews ng application mo, i-reopen ulit yun at ibibigay yun sa other officer. Pero kung valid naman pala ang refusal ground, yung nakita ng officer, then I think, 'di ba, parang nag-aaksaya ka na lang ng pera and ng oras sa pagde-defend. So iniisip ko talaga, dapat in the first place, i-check natin yung schools, i-check natin din yung courses, 'di ba? And yung places kung saan pwedeng maging applicable yung PGWP application. Pero before naman kung mag-apply tayo, alam mo na rin naman, di ba, kung ano yung mga Yes. na school. Oo, talaga. Kahit DIY lang kami ni Alwin, nababasa ko na dapat yung isang school na dapat mo pasukan, designated learning institution. So, nakakapagtaka lang na bakit sila nag-proceed like na mag-study Pwedeng knowing na yung school ay hindi pala mas DLA. mura yung school na yun. pwede. Oo. So, or pinamisan sila, 'di ba? Like ng Kasi agent. dati talagang napakaluwag during that time, di ba? Noong 20, pamula 22, after, 23. Siguro after pandemic, yun yung maluwag talaga eh. Diba? So baka may nakakalusot Oo. and gusto rin nila i-try, 'di ba? Kasi nga cheaper school, cheaper tuition fee. So kaya lang nga given na Ayun eh. naghigpit, hindi na sila makalusot on that ground. So again, yung iba na kakastart pa lang or in the middle na, so kindly reassess again your eligibility para maiwasan natin na at the end pa natin ma-realize na hindi pala tayo eligible. So yun lang naman guys. Yan. So nasa na tayo banda? Chutina yata to, no? Ayan, Bragg Creek Ano na. pa lang, 33 minutes pa tayo. So guys, napaka na naman, no, 'di ba? Usok, foggy. 'Di ba? Yan ang ating aabutan, pero at least nasa pond lang naman tayo, hindi naman tayo for the mga akyat ng mountains or view. Okay na rin yan. Ang importante, makapag-chill, banding ng kaibigan, pa-work, di ba? Chill lang tayo na. So, yan guys, no? Yan, nakabawas tayo ng oras ngayon dahil sa ating kadaldalan. Yun lang naman ang ating kwentuhan at some point. So, ngayon ay magre-relax muna kami, magbabanding. And abangan nyo ang aming next video na yan, mag-explore ulit tayo sa Forget Me Not Pond. And yun guys, bago natin i-end ang vlog na to, i-share nga pala namin ulit na kung meron kayong newly built house, yan, kakabilin nyo lang and you made just below 20% down payment, so you can be qualified for 25% mortgage loan rebate. Ayan, no? So, to get that 25% rebate, kailangan kasi ma-certify yung inyong bagong bahay na energy efficient. So, to inquire for further details, no, you can click on the description box below para ma-assist kayo ng company na conduct din sa aming bahay, no, for energy efficiency, and natulungan din kami para makuha ang aming 25% rebate. So, ayun lamang guys, no. I hope you'll enjoy also your weekend. Have a good one. Bye!